isang singsing 2 babae at 5 taon ng panlilinlang. Habang ang bawat gusaling dinisenyo ni Amara ay tumitindig ng matatag ang sarili niyang mundo, ay gumuho nang makita ang lalaking mahal niya na ikinakasal sa iba. Sino nga ba ang tunay na pundasyon at sino ang semento lang na ginamit at itinapon? Sa huli, mababayaran ba ng yaman ang isang pusong dinurog ng utang na loob? Huwag kang mag-alala, Isabel. Si Amara, she's just a placeholder. Isang kasangkapan na madaling itabi kapag nakuha ko na ang kailangan ko mula sa kanya. Ang boses ni Nicholas ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa pandinig ni Amara malamig. Vakum ka muchut dodu now. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng Marangyang Suite sa isang hotel sa Tagaytay, nanigas ang buong katawan ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang kulay pilak na thermo na naglalaman ng mainit pang kape, ang paboritong barako ni Nicholas, na maaga niyang ipinagtimpla dahil alam niyang mapapagod ito sa wedding rehearsal. 5 taon. 5 taon silang magkasama bumubuo ng mga plano, hindi lang para sa mga gusali ng Salcedo Prime, kundi para sa isang buhay na akala ni Amara ay matatag pa sa semento. Ngunit sa isang iglap, ang init ng kapeng hawak niya ay tila naging yelo na nanunuot sa kanyang mga buto. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang kupas na cardigan, habang sa loob ng silid ay nakita niya ang refleksyon ni Nicholas. Sa malaking salamin, maingat na inaayos ang mamahaling belo ni Isabel. Ang miyamay ng tadhana ay tila isang malupit na biro. Ang kape na sumisimbolo sa kanyang pag-aalaga ay unti-unting nagpapapasa sa kanyang mga palad, habang ang lalaking pinag-alayan niya nito ay abala sa paghalik sa kamay ng ibang babae. Narinig mo naman siguro ang lahat, hindi ba, kaya huwag ka nang magpanggap na nagulat. Isang mabigat at autoritaryong boses ang narinig ni Amara mula sa kanyang likuran. Si Doña Aurora, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang babaeng pinaglingkuran niya nang higit pa sa sarili niyang kapakanan dahil sa utang na loob. Nakatayo ang matanda, suot ang kanyang mamahaling perlas at isang ngiting puno ng pangungutya na tila ba ang presensya ni Amara ay isang mantsa sa malinis nilang palasyo. Walang babala, itinaas ni Doña Aurora ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Ang sakit ay hindi lamang nanatili sa balat ni Amara. Bumaon ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao sapat. Để làm cho tầm nhìn của cô nhòe đi vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Amara, maging practical ka, dugtong ng matanda habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na parang isang maruming basahan. Isang hamak na arkitekto ka lang na pinulot namin sa hirap pagkatapos mamatay ng mga magulang mo. Ang anak ko ay kailangang magpakasal sa isang babaeng may pangalan at yaman para isalba ang kumpanya. Huwag mong isiping sapat na ang 5 taon ninyong paglalaro para mabayaran ang lahat ng itinulong namin sa iyo. Ang thermo sa kamay ni Amara ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay na gaya kuamot vuno, kundi isang tuyot na tunog ng bakal na tumama sa makinis na marmol ng sahig, habang ang itim na likido ay dahan-dahang kumalat, parang isang madilim na anino na lumalamon sa bawat pangarap na kanyang iginuhit. Hindi makapagsalita si Amara. Ang kanyang lalamunan ay tila binabalutan ng matitinik na alambre, tuyot at mahapdi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na dahan-dahang ginigiba ang bawat haligi ng kanyang pagtitiwala. Tumingin siya sa loob ng silid at nakita ang mga mata ni Nicholas na nakatitig na rin sa kanya, sa wakas malamig, walang pagsisisi, tila tinitingnan lang ang isang luma at sirang blueprint na kailangang itapon sa basurahan bago magsimula ng bagong proyekto. Dito ba nagtatapos ang lahat? Sa gitna ng lamig ng Tagaytay, sa harap ng mga taong itinuring niyang mundo, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng isang gusaling gumuho, na kung saan ang taming naiwan ay ang alikabok ng nakaraan at ang hapdi ng isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Habang tinititigan ng kumakalat na kape sa kanyang paanan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, mas masakit pa sa sampal na kanyang tinanggap. Sa loob ng 5 taon, nagtayo ba siya ng isang tahanan o naghukay lang siya ng sarili niyang libingan sa ilalim ng mga pangakong gawa sa buhangin? Para akong isang multo na naglalakad sa gusaling ako mismo ang nagpundar, ngunit bakit tila wala na akong puwang sa loob ng bawat pader nito?
Ito ang pait na bumabalot sa isipan ni Amara habang binabagtas niya ang malawak na lobby ng Salcedo Prime. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na tiles ay tila isang mahinang pagtambol sa isang libing mabagal mabigat at puno ng pighati. Sa kabila ng makapal na make-up na inilagay niya para itago ang bakas ng sampal ni Doña Aurora at ang pamamaga ng kanyang mga mata, damang-dama pa rin niya ang hapdi hindi lang sa kanyang pisngi, kundi sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa bawat sulok ng opisina, ang mga bulungan ng kanyang mga katrabaho ay tila mga bubuyog na may dalang lason. Hindi na bago sa kanila ang balita. Ang pagpapakasal ni Nicolas kay Isabel Fajardo ay nakapaskil na sa bawat social media page, isang engranding kaganapan na tinitingala ng lahat. Look, andyan na ang design assistant ng ating dakilang Nicolas. Narinig niyang bulong ni Gina, isa sa mga senior architect, na noon pa man ay naiinggit na sa posisyon ni Amara. Akala siguro niya mapapangasawa na niya ang boss. Hindi ba niya alam na sa mundong ito ang semento ay para sa pundasyon, pero ang dugong bughaw ay para lamang sa kapwa dugong bughaw? Hindi kumibo si Amara. Nanatili siyang diretso ang tingin kahit na ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang maliit na cubicle, ang tanging espasyo kung saan naging saksi ang mga puyat at pagod niya sa nakalipas na 5 taon. Doon sa ibabaw ng kanyang lamesa ay nakalatag ang blueprint ng The Heaven's Door, ang pinakamalaking housing project ng kumpanya. Dahan-dahang hinaplos ni Amara ang bawat linya ng disenyo. Ang bawat kurba, ang bawat sukat ay bunga ng kanyang imahinasyon. Ngunit nang dumako ang kanyang paningin sa ibabang bahagi ng papel, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng principal architect ay hindi sa kanya. Architect Nicolas Salcedo, ang kanyang pangalan ang Amara Villaluz, na dapat ay nandoon bilang tagalikha, ay burado na. Wala man lang kahit isang maliit na footnote na magsasabing siya ang nagbuhos ng dugo at pawis dito. Sa dokumentong ito siya ay isa lamang anino isang kasangkapan na ginamit at pagkatapos ay binura sa kasaysayan. Amara, tapos mo na ba ang final revisions? Kailangan na yan ni Nicolas para sa meeting niya sa mga investor ni Isabel mamayang hapon. Ang boses ng sekretarya ni Nicolas ay walang bahid ng simpatya, tila ba ang nangyari sa Tagaytay ay isang panaginip lang na hindi nararapat pag-usapan. Ibibigay ko na lang sa kanya, tipid na sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon marupok at madaling mabasag. Habang naglalakad patungo sa opisina ni Nicolas, naalala ni Amara ang mga gabi kung kailan hinahawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay habang sila ay nagtatrabaho. Amara, para sa atin ito. Madalas nitong sabihin noon. Ang bawat gusaling itatayo natin ay magiging saksi sa pag-iibigan natin. Ngunit ngayon ang mga gusaling iyon ay hindi na monumento ng pag-ibig, kundi mga lapida ng kanyang pagkakamali. Ang utang na loob na ipinamukha sa kanya ni Doña Aurora ay tila isang tanikala na nakagapos sa kanyang mga paa na pumipigil sa kanya na sumigaw at bawiin ang nararapat sa kanya. Sinagip siya ng mga Salcedo noong siya ay musmus pa pinag-aral at binigyan ng bubong, ngunit sa anong kapalit, ang kanyang buong pagkatao, bago niya lisanin ang silid na pansin ni Amara, ang isang lumang folder na naiwan sa gilid ng shredding machine, tila itatapon na. Isa itong folder na may markang legacy files, 1978. Sa hindi maipaliwanag na dahilan kumaba ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa mahulog ang isang lukot at nanilaw na sobre. Ang sulat ay may pangalan ng kanyang yumaong ama, si Architect David Villaluz. Habang binabasa ang unang linya ng sulat, naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang mga daliri. Sa aking anak na si Amara, kung sakaling hindi na ako makauwi, tandaan mo na ang Salcedo Prime ay hindi binuo ng kanilang yaman, kundi ng isang lihim na pilit nilang ibinaon sa limot. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ni Nicolas ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Mabilis niyang itinago ang sulat sa loob ng kanyang cardigan, habang ang kanyang puso ay parang isang ligaw na ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Amara, nasaan na ang files? Malamig na tanong ni Nicolas, hindi man lang siya tinitingnan sa mga mata. Tumayo doon si Amara, bitbit ang blueprint na ninakaw ang kanyang pagkatao at ang sulat na maaaring bumago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang buhay. Sa gitna ng marangyang opisina, naramdaman niya ang unang bitak sa pundasyon ng kanyang pagtitiis.
Amara Hija, huwag mong hayaang ang iyong personal na damdamin ay makasagabal sa iyong tungkulin sa pamilyang ito. Isipin mo ang lahat ng isinakripisyo namin para sa iyo mula nang mamatay ang iyong mga magulang. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang malambot na pelus na may nakatagong mga tinik. Sa loob ng marangyang dining room ng mga Salcedo, ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila nanunuya sa madilim na pakiramdam ni Amara. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang lamesa habang sa tapat niya ay masayang nag-uusap sina Nicolas at Isabel tungkol sa kulay ng mga kortina para sa kanilang magiging bagong tahanan. Ang tunog ng mga pilak na kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay tila isang nakakarinding ritmo na nagpapaalala kay Amara na siya ay isang tagapanood na lamang sa sarili niyang buhay. Napakaganda ng mga ideya mo, Isabel. Komento ni Nicolas. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na dati ay kay Amara lang inilalaan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Amara ng walang bakas ng pagkahiya. Amara, gusto kong tulungan mo si Isabel sa pagpili ng layout ng master bedroom. Alam mo naman ang taste ko, di ba? Gusto ko yung kasing aliwalas ng mga disenyo mo sa Salcedo Prime. Parang isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang lalamunan ni Amara sa bawat salitang binibitawan ng lalaking mahal niya. Inutusan siyang magdisenyo ng silid kung saan matutulog ang lalaking pinangarap niyang makasama kasama ang babaeng pumalit sa kanyang pwesto. Ang miyamay ng sitwasyon ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Oo nga, Ate Amara, singit ni Isabel na may peking ngiti, tinatawag siyang ate para lalong ipamukha ang agwat ng kanilang katayuan. Sabi ni Tita Aurora, ikaw daw ang pinakamagaling pagdating sa interior details. Huwag kang mag-alala, babayaran namin ang bawat oras mo. Hindi naman kami basta-basta kukuha ng serbisyo ng walang kapalit. Isang mahinang tunog ng pagsipsip ng hangin sa pagitan ng mga ngipin ang pinakawalan ni Amara habang pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita ni Isabel ay tila isang sampal na binalot ng asukal. Inihain ang paboritong sinigang na hipon ni Nicolas. Ang maasim na amoy nito ay sumuot sa ilong ni Amara, ngunit sa halip na gana ay lalong bumaliktad ang kanyang sikmura. Ang bawat higop ng sabaw ay tila nagiging mapait sa kanyang dila. Sa gitna ng tawanan ng tatlo, isang mainit na luha ang hindi na napigilan ni Amara. Mabilis itong pumatak mula sa kanyang mata, bumagsak ng walang tunog sa gitna ng kanyang mangkok ng sinigang humahalo sa asim at anghang ng sabaw. Ang kanyang puso ay parang isang basong puno na isang patak na lang at aapaw na ang lahat ng sakit. Amara, bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Doña Aurora, bagaman ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Huwag kang maging bastos sa harap ng ating bisita. Ang utang na loob ay hindi lang nababayaran sa trabaho, kundi sa pagpapakita rin ng tamang asal. Huminga ng malalim si Amara, ang kanyang dibdib ay tila binibigti ng isang invisible na kamay. Busog na po ako, Doña Aurora. Mahina niyang sagot, sapat na para marinig ang panginginig ng kanyang boses. Huwag kang madamdamin, Amara. Dugtong ni Nicolas habang hinihiwa ang kanyang pagkain ng buong ingat. Business ito. Ang kasal namin ni Isabel ay para sa ikabubuti ng lahat, kasama ka na roon. Isipin mo na lang kung hindi dahil sa merger na ito, baka wala na tayong kumpanyang tatrabahuhan. Ang gaslighting ay tila isang sining na perpektong natutunan ni Nicolas. Pinalalabas niyang ang kanyang pagtataksil ay isang sakripisyo para sa kapakanan ni Amara. Ang bawat pangangatwiran niya ay tila isang semento na pilit nagbaibaon kay Amara sa isang hukay ng kahihiyan at pananahimik. Tumayo si Doña Aurora at dahan-dahang lumapit kay Amara, ipinatong ang kanyang malamig na kamay sa balikat ng dalaga. Ang bigat ng kamay nito ay tila isang sumpa. Amara, may naisip ako. Simula nang matanda ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Kahit matapos ang kasal, gusto kong manatili ka sa amin. Hindi bilang asawa ni Nicolas, kundi bilang isang personal design consultant niya. Magkakaroon ka ng sariling kwarto sa likod ng mansyon. Sa ganitong paraan, mananatili kang bahagi ng pamilyang nagpalaki sa iyo at patuloy mong mapaglilingkuran ang kumpanya ng malapitan. Hindi ba't iyon naman ang gusto mo, ang hindi mawalay sa amin? Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Amara. Ang alok ay hindi isang biyaya. Ito ay isang sentensya. Gusto nilang gawin siyang isang legal na matres o isang aliping laging nandyan
para gamitin ang kanyang talino habang pinapanood ang kaligayahan ng iba mula sa gilid. Tumingin si Amara kay Nicholas, umaasang may makikitang kahit katiting na pagtutol sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagsang-ayon at ang kawalan ng pakialam. Isang magandang ideya iyan, Mama, sabi ni Nicholas nang walang pag-aalinlangan. Para hindi na kailangang maghanap pa si Amara ng bagong matitirhan. Dito ka na lang, Amara, sa piling namin. Napatitig si Amara sa kanyang refleksyon sa malinis na plato. Ang kanyang mukha ay tila isang guho maputla pagod at puno ng kawalang pag-asa. Sa loob ng marangyang bahay na ito, naramdaman niya ang pinakamatinding uri ng pangungulila. Ang bawat gusali ay may itinatagong lihim sa ilalim ng kanyang mga pundasyon, mga bagay na pilit ibinabaon sa semento upang hindi na muling makita ng araw. Ito ang naisip ni Amara habang nakaupo sa sahig ng kanyang silid. Ang pinto ay nakakandado ng mahigpit. Ang tunay na tunog ng kandado ng pinto na sumasara ay tila ang tanging depensa niya laban sa mundong pilit siyang nilalamon. Sa kanyang harap, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, ay nakalatag ang nanilaw na sobre na kanyang kinubli mula sa opisina. Dahan-dahan niyang kinuha ang sulat. Ang papel ay marupok, tila ba sa isang maling galaw lang ay madudurog ito gaya ng kanyang puso. Nang mabuksan niya ang tupi ng papel, ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, si Architect David Villaluz, ay bumati sa kanya. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang alaala ng amoy ng lapis at kape, at ang init ng yakap ng isang amang matagal nang kinuha ng tadhana. Para sa aking munting Amara, simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa tabi mo. Anak, sa loob ng maraming taon, naniwala tayo sa kabutihan ng pamilya Salcedo. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan bago ito tuluyang ibaon ng panahon. Ang Salcedo Prime ay hindi binuo mula sa kanilang sariling pagsisikap. Ito ay dating Villaluz at Cornetancan. Napatigil sa paghinga si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang mabilis na binabasa ang mga sumunod na talata. Isinalaysay ng kanyang ama kung paano siya nilinlang ni Roberto Salcedo, ang ama ni Nicholas, sa pamamagitan ng isang palsipikadong kontrata noong panahong naghihingalo ang kumpanya dahil sa isang aksidente sa construction site, isang aksidenteng ayon sa kanyang ama ay sadyang pinlano. Ninakaw nila ang aking mga plano, ang aking pangalan, at ang kinabukasan na dapat ay para sa iyo, Amara. Huwag kang magpapadala sa kanilang utang na loob. Ang totoo, sila ang may utang sa atin. Sila ang nagnakaw ng ating buhay upang makatayo sila sa itaas ng kanilang mga gintong pedestal. Naramdaman ni Amara ang pagpatak ng isang mainit na luha sa ibabaw ng papel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang matinding pagkamulat. Ang bigat ng tanikalang tinawag niyang utang na loob sa loob ng maraming taon ay tila biglang gumaan, hindi dahil nawala ito, kundi dahil nalaman niyang gawa lamang ito sa kasinungalingan. Ang bawat sampal ni Doña Aurora, ang bawat gaslighting ni Nicholas, lahat ng iyon ay mga paraan lamang para manatili siyang bulag sa katotohanan. May isang saksi, Amara, pagpapatuloy ng sulat. Hanapin mo si Berta, ang aming dating yaya at sekretarya. Siya ang may hawak ng mga orihinal na dokumento na hindi nila nakuha. Si Lola Berta ang tanging makakatulong sa iyo na bawiin ang nararapat. Lola Berta. Ang pangalan ay tila isang mahinang bulong mula sa kanyang pagkabata. Naalala ni Amara ang isang matandang babae na laging may baong candy sa kanyang bulsa. Ang babaeng umiyak ng husto noong ilibing ang kanyang mga magulang bago ito biglang naglaho at pinalitan ng mga tauhan ni Doña Aurora. Tumayo si Amara at lumapit sa bintana. Sa labas, ang lungsod ng Maynila ay kumikinang sa ilalim ng madilim na langit. Ang mga gusaling Salcedo Prime ay nakatayo ng mapagmataas, tila mga higanting gawa sa kasakiman. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Amara na siya ay isang pulubi na binigyan ng tirahan, ngunit ngayon ay nalaman niyang siya pala ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanyang mga kaaway. Isang malamig na determinasyon ang unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat pagtitiis niya ay magkakaroon na ng hangganan. Hindi na siya ang anino na sumusunod sa bawat utos ng mga Salcedo. Mula sa gabing ito, ang bawat blueprint na kanyang iguguhit ay hindi na para sa kanilang tagumpay, kundi para sa kanilang pagbagsak. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang bagong Amara. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-aalinlangan,
kundi ng isang apoy na handang tumupok sa bawat pundasyong gawa sa kasinungalingan. Lola Berta, bulong niya sa katahimikan ng gabi. Hahanapin kita, at babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa amin. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang biktima ay nagsisimula ng maging arkitekto ng sarili niyang hustisya. Sa lugar na kinalimutan na ng panahon, marahil doon ko rin mahahanap ang piraso ng aking pagkatao na pilit nilang ipinagkait. Ito ang bulong ni Amara sa kanyang sarili habang tinatahak ang makikitid at maputik na eskinita ng tondo. Ang amoy ng basang basura at kanal ay sumusuntok sa kanyang mga pandama, isang malaking kaibahan sa amoy ng mamahaling pabango at air freshener sa mansyon ng mga Salcedo. Ang kanyang suot na simpleng t-shirt at pantalon ay tila isang disguise upang hindi siya mapansin sa gitna ng siksikang mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang tunog ng bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga bitak-bitak na semento ay tila isang paalala na siya ay malayo na sa mundong kanyang kinalakihan, ngunit malapit na sa katotohanang matagal nang naghihintay. Bitbit ang isang maliit na piraso ng papel kung saan nakasulat ang huling address na binanggit sa mga lumang dokumento ng kanyang ama. Pilit na inaaninag ni Amara ang bawat numero sa mga pintong nadadaanan. "Excuse me po, Ale," mahinahong tanong ni Amara sa isang matandang babaeng naglalaba sa tapat ng isang barong-barong. "Kilala niyo po ba si Berta, yung dating nagtatrabaho sa isang kumpanya ng construction?" Ang matanda ay tumigil sa kanyang pagkusot at tiningnan si Amara mula ulo hanggang paa. Ang pagdududa sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pagkilala. Berta, yung laging nagkukwento tungkol sa isang batang anghel na iniwan niya, ikaw ba? Ikaw ba si Amara? Naramdaman ni Amara ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. "Opo, ako nga po." Ibinaba ng matanda ang labada at itinuro ang isang maliit na hagdanang gawa sa kawayan sa dulo ng eskinita. "Nasa itaas siya, matagal ka na niyang hinihintay, anak." Halos araw-araw ay binabanggit niya ang pangalan mo sa kanyang mga dasal. Dahan-dahang umakyat si Amara sa mabuway na hagdan. Ang bawat baitang ay tila lumalangit-ngit sa ilalim ng kanyang bigat, isang tunog na nagpapabilis sa kaba sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang maliit na silid sa itaas, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang silya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak at ang kanyang mga balat ay puno na ng mga guhit ng panahon. "Lola Berta," mahinang tawag ni Amara. Ang matanda ay dahan-dahang lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mga kulubot sa mukha ni Lola Berta ay tila nagliwanag. Isang mahinang ungol ng galak ang kumawala sa kanyang mga labi habang pilit siyang tumatayo, nanginginig ang mga kamay na iniabot kay Amara. "Amara, yung aking alaga na," bulong ng matanda habang dahan-dahang hinahawakan ang mukha ng dalaga. Ang init ng kanyang palad ay tila nagpabalik sa lahat ng mga alaala ng pagkabata na pilit ibinaon ng mga Salcedo. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung iniwan kita sa mga kuko ng mga taong iyon. Pinilit nila akong umalis, binantaan nila ang buhay ko." Humagulgol si Amara habang niyayakap ang matanda. Ang bawat patak ng luha niya ay tila isang paghuhugas sa lahat ng sakit na kanyang dinala. "Wala po kayong kasalanan, Lola. Ngayon po ay alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa nila sa aking ama." Pinunasan ni Lola Berta ang mga luha sa kanyang mga mata at dahan-dahang lumapit sa isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Inilabas niya ang isang nakabalot na plastik na puno ng mga dokumento at isang maliit na cassette tape. "Ito, Amara, kasem ka," sabi ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Ito ang mga orihinal na kontrata na may lagda ng iyong ama bago ito palitan ni Roberto Salcedo. At dito sa tape na ito, maririnig mo ang huling pag-uusap nila bago ang aksidenteng kumitil sa buhay ng mga magulang mo. Itinago ko ito sa loob ng 20 taon, naghihintay sa araw na magkakaroon ka ng lakas na harapin sila." Nang hawakan ni Amara ang mga dokumento, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat papel ay tila isang sandata na handang tumapos sa kasinungalingan ng mga Salcedo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mahinang kaluskos sa labas ng pinto ang nagpapatigil sa kanila. Ang tunog ng isang mabilis na hakbang na palayo sa hagdanan ay nagpataas ng balahibo ni Amara. May sumunod ba sa kanya? May nakakalamba ng kanyang bawat galaw
Tumingin siya kay Lola Berta. Ang takot ay muling sumilip sa kanyang mga mata. Lola, kailangan nating umalis dito. Hindi na ligtas ang lugar na ito. Ngunit habang tinitingnan ni Amara ang mga dokumento sa kanyang kamay, isang piraso ng papel ang nahulog isang litrato ni Nicholas noong bata pa ito kasama ang kanyang ama, at sa likod nito ay may nakasulat na mensahe na nagpabilis muli sa pintig ng kanyang puso. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa altar ng kanilang kasinungalingan. Ano ang ibig sabihin nito? At sino ang aninong mabilis na naglaho? Sa gitna ng siksikang mga eskinita ng tondo. Ang pinakamabisang sandata ng isang taong wala nang mawawala ay ang kanyang mga ngiti na gawa sa pait at isang mukhang tila sumusuko na sa tadhana. Ito ang mantra na paulit-ulit na binibigkas ni Amara sa kanyang isipan habang nakatayo sa harap ng malaking salamin sa loob ng mansion ng mga Salcedo. Maingat niyang inayusan ang kanyang sarili, hindi upang maging maganda, kundi upang magmukhang talunan. Naglagay siya ng kaunting pulbos upang magmukhang maputla at hinayaan niyang maging matamlay ang kanyang mga mata. Tila isang kandilang, malapit ng mapundi. Kailangan niyang isuot ang maskara ng pagkatalo upang hindi nila mapansin ang apoy ng paghihiganti na nagsisimula ng magliyab sa kanyang puso. Nang bumaba siya sa sala, naabutan niya si Doña Aurora na marangyang nakaupo sa kanyang sofa, tila isang reyna na naghihintay ng kanyang alipin. Ang tunog ng pagaspas ng abaniko ng matanda ay tila isang palakpak ng tagumpay sa bawat hakbang na ginagawa ni Amara pababa ng hagdan. Doña Aurora, mahinang simula ni Amara ang kanyang boses, ay nanginginig sa tamang timpla ng takot at pagsusumamo. Napag-isipan ko na po ang inyong alok. Tatanggapin ko po ang pagiging consultant ni Nicholas. Wala na rin naman po akong mapupuntahan at totoo pong malaki ang utang na loob ko sa inyo. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ibinaba nito ang kanyang abaniko at lumapit kay Amara, dahan-dahang hinaplos ang buhok ng dalaga. Na tila ba isa itong alagang hayop na sa wakas ay natutong sumunod. Mabuti naman at natauhan ka na, Hija. Sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis. Alam ko namang hindi mo kami matitiis. Dito sa bahay na ito laging may puwang para sa mga taong nakakaalam ng kanilang lugar. Nang dumating si Nicholas, tila nabuhayan ito ng loob nang makitang naroon pa rin si Amara. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng kaginhawaan. Ang kaginhawaan ng isang lalaking nakuha ang lahat ng gusto niya nang walang anumang sakripisyo. Ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na nagpapadilim sa paligid ni Amara, ngunit pinilit niyang huwag umiwas. Salamat, Amara, bulong ni Nicholas nang sandaling maging silang dalawa na lamang sa hallway. Alam kong mahirap ito para sa iyo, pero pangako hindi kita pababayaan. Mananatili tayong magkasama sa proyektong ito gaya ng dati. Gusto ni Amara na idura ang bawat salitang binitawan ng lalaki, ngunit sa halip ay tumango lang siya, nang bahagya pilit na pinipigilan ang pagkasuklam. Para sa kumpanya, Nicholas, gagawin ko ito para sa Salcedo Prime. Nang sumunod na araw, bumalik si Amara sa opisina. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na pinag-uusapan sa bawat kanto. Siya na ang professional na tumanggap ng tadhana. Ngunit sa likod ng bawat blueprint na kanyang tinitingnan, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pagkakataon. Nang mag-break ang lahat para sa tanghalian, nanatili si Amara sa loob ng opisina ni Nicholas sa ilalim ng dahilan na kailangang tapusin ang mga detalye ng Heaven's Door. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng opisina ay tila ang hudyat ng simula ng kanyang tunay na misyon. Mabilis siyang lumapit sa computer ni Nicholas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabilis na tambol na naririnig niya sa kanyang sariling mga tainga. Patawarin mo ako, Papa, kung gagamitin ko ang aking talino. Sa ganitong paraan, bulong niya sa hangin. Dahan-dahan niyang ipinasok ang isang maliit na flash drive at nagsimulang kopyahin ang mga files na kailangan niya, mga lihim na kontrata, mga record ng transaction sa mga investor ni Isabel, at ang mga lumang archive ng kumpanya na hindi basta-basta binubuksan. Ang bawat porsyento ng loading sa screen ay tila isang mahabang taon ng paghihintay. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, napansin ni Amara ang isang maliit na frame sa gilid ng lamesa ni Nicholas. Isang litrato nila noong unang anibersaryo nila sa isang maliit na parke, kung saan pareho silang masaya at walang muwang. Isang sandali ay naramdaman niya ang hapdi ng lumang pag-ibig,
ngunit mabilis niya itong pinalis. Kinuha niya ang frame at iniharap ito sa pader, isang simbolo na ang Amara na nasa litratong iyon ay patay na. Biglang narinig ni Amara ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Wala siyang oras para bunutin ang flash drive nang hindi nahahalata. Ang pinto ay bumukas at pumasok ang isa sa mga tauhan ng security, may dalang listahan ng mga lalabas para sa maintenance. Architect Amara, akala ko po ay lumabas na kayo. May kinuha lang akong reference. Sagot ni Amara, pilit na pinapakalma ang kanyang boses, habang ang kanyang likod ay nakaharang sa likurang bahagi ng CPU ng computer. Nang makaalis ang guard, mabilis niyang binunot ang flash drive at isinilid sa loob ng kanyang medyas. Ngunit bago niya maisara ang computer, isang folder ang nakakuha ng kanyang pansin sa pinakasulok ng screen. Isang folder na nakapangalan sa kanya, Amara Disposal Plan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Ang unang dokumento ay isang draft ng isang legal na kasunduan na nagsasabing pagkatapos ng grand launch ng Heaven's Door, tatanggalin si Amara sa kumpanya sa ilalim ng mga gawa-gawang paratang ng plagiarism at professional negligence upang siguraduhin na hindi na siya muling makakatayo sa industriya at hindi kailanman makakapagsalita laban sa mga Salcedo. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng disposal plan na ito? Si Nicolas ba o may mas madilim pang plano si Doña Aurora na hindi pa alam ni Amara? Habang pababa si Amara sa elevator, naramdaman niya muli ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Paglingon niya sa refleksyon ng metal na pader ng elevator, nakita niya ang isang anino ng isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero, nakatitig sa kanya mula sa labas, bago tuluyang sumara ang pinto. Ang ulan ay tila mga luhang hindi maubos-ubos, dahan-dahang hinuhugasan ang alikabok ng lungsod, ngunit hindi ang dumi sa kalooban ng mga taong mapanlinlang. Ito ang naisip ni Amara habang nakatayo sa ilalim ng isang maliit na waiting shed, yakap-yakap ang kanyang bag na naglalaman ng mga ebidensyang maaari niyang ikapahamak. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo, tila ba nakikidalamhati sa bigat ng krus na kanyang dinadala. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang manipis na damit, ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa kanyang puso, ang takot na baka wala na siyang matakbuhan. Sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na lumang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng makina nito ay tila isang mahinang pag-ubo ng isang matandang kaibigan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may katandaan, ngunit bakas pa rin ang dignidad sa kanyang tindig. Amara, anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? Ito si Architect Dante, ang lalaking naging mentor ni Amara noong siya ay nagsisimula pa lamang, ang tanging tao sa industriya na hindi kailanman nasilaw sa yaman ng mga Salcedo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ang uri ng pag-aalalang matagal nang hindi nararamdaman ni Amara mula sa ibang tao. Architect Dante, ang boses ni Amara ay halos pabulong na lamang napalitan ng isang mahinang hikbi. Halika, pumasok ka sa loob, baka magkasakit ka. Paanyaya ng matanda habang dahan-dahang ginagabayan si Amara sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng lumang papel at kape sa loob ng kotse ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Amara. Dinala siya ni Dante sa kanyang maliit at payak na studio. Doon sa gitna ng mga nagkalat na blueprints at mga modelo ng maliliit na bahay, naramdaman ni Amara ang isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya sa Salcedo Prime. Inabutan siya ng matanda ng isang mainit na baso ng tsa, ang usok nito ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Narinig ko ang tungkol sa nalalapit na kasal ni Nicolas. Panimula ni Dante, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pakikiramay. Alam kong mahirap ito, Amara. Ang kumpanyang iyon ay parang isang magandang katedral sa labas, ngunit bulok ang pundasyon sa loob. Matagal ko nang napapansin ang pagnanakaw nila sa iyong talino. Yumuko si Amara, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa baso. Hindi lang talino ang kinuha nila sa akin, Architect. Kinuha nila ang lahat. Ang aking pamilya, ang aking dangal. At ngayon balak nila akong itapon na parang basura pagkatapos ng proyekto. Dahan-dahang lumapit si Dante at ipinatong ang kanyang magaspang na palad sa balikat ni Amara. Amara, makinig ka sa akin, mahinahon niyang sabi.
Ang isang arkitekto ay hindi nasusukat sa laki ng gusaling kanyang naitayo, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan. Huwag mong hayaang gibain nila ang katedral sa loob mo. Ang katedral na iyon ay ang iyong puso, ang iyong sining. Kung kailangan mong magsimulang muli gawin mo. May isang kaibigan ako sa Cebu na naghahanap ng isang taong may puso para sa mga housing projects, para sa mga nangangailangan. Isang bagong simula malayo sa mga Salcedo. Sa sandaling iyon, tila isang maliit na sinag ng araw ang sumilay sa gitna ng madilim na bagyo sa isipan ni Amara. Cebu. Isang lugar na malayo sa alaala ng Tagaytay at sa lason ng Maynila. Isang pagkakataon na magtayo ng isang bagay na may tunay na halaga. Maaari po ba iyon, tanong ni Amara, ang kanyang mga mata, ay nagsisimulang magkaroon ng bagong pag-asa. Higit pa sa maaari, Amara. Karapatan mong maging malaya, sagot ni Dante, habang iniabot ang isang maliit na card. Tawagan mo siya kapag handa ka na. Ngunit bago iyon tapusin mo ang laban mo rito, huwag kang aalis na nakayuko. Habang naghahanda si Amara na umuwi, napansin niya ang isang lumang drawing sa ibabaw ng drafting table ni Dante. Isang drawing ng isang maliit na parke na may nakasulat na pamilyar na pirma sa sulok. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang makilala ang lagda ng kanyang ama. Bakit nasa inyo po ang drawing na ito ng papa ko? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Tumingin si Dante sa drawing, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang iyong ama at ako ay matalik na magkaibigan, Amara. At may isang bagay siyang ipinagkatiwala sa akin na sa tingin ko ay oras na para makita mo. Ano ang lihim na ipinagkatiwala ni Architect David Villaluz kay Dante? At bakit ngayon lang ito ipapakita sa kanya? Ligtas nga ba talaga si Amara sa pangangalaga ng kanyang mentor? O may mas malalim pang connection si Dante sa nakaraan ng mga Salcedo? Paglabas ni Amara sa studio ni Dante, tumigil ang ulan. Ngunit sa kabilang panig ng kalsada, nakita niya ang isang itim na sasakyan na kanina pa pala naghihintay. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito at doon niya nakita ang mga mata ni Nicolas, malamig, nagdududa at puno ng panganib. Sino ang pinuntahan mo rito, Amara? Ang boses ni Nicolas ay bumasag sa katahimikan ng gabi, tila isang babala ng isang darating na unos na mas malakas pa sa bagyong kakatapos lang. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Amara. Sino ang dinalaw mo sa loob ng lumang studio na iyon? Akala ko ba ay abala ka sa pagtapos ng Heaven's Door? Ang boses ni Nicolas sa loob ng sasakyan ay parang isang matalim na labahan nanginginig sa pagitan ng selos at paghihinala. Ang bawat salita niya ay tila bumabangga sa mga saradong bintana ng kotse, lumilikha ng isang nakakasakal na atmosfera. Nakatitig siya sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Tumingin si Amara sa labas sa mga patak ng tubig na dahan-dahang gumagapang sa salamin ng bintana. Ang kanyang puso ay tumatambol ng mabilis, ngunit pinilit niyang panatilihing malamig ang kanyang ekspresyon. Humihingi lang ako ng payo tungkol sa ventilation system ng proyekto, Nicolas. Mahinahong sagot ni Amara, ang boses niya ay walang emosyon, gaya ng isang blankong papel. Si Architect Dante ang pinakamagaling sa aspetong iyon. Hindi ba't ang gusto mo ay isang perpektong obra para sa mga investor mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nicolas. Siguraduhin mo lang, Amara, dahil ang tagumpay ng proyektong ito ang magiging huling hakbang para sa ating lahat. Huwag mong sisirain ang pagkakataong ito dahil lang sa iyong paghihiganti. Hindi na sumagot si Amara. Alam niya na ang bawat salitang bibitawan niya ay maaari niyang ikapahamak. Ang tunay na laban ay wala sa kanilang pagtatalo, kundi sa mga papel na nakatago sa kanyang bag, ang huling regalo niya para sa pamilyang Salcedo. Nang makabalik siya sa opisina kinabukasan, ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Inilaan niya ang buong araw sa pagtatapos ng blueprint ng Heaven's Door. Ang tunog ng kanyang mechanical pencil na gumuguhit sa tracing paper ay tila isang ritual ng pagtatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga detalyeng siya lang ang nakakaalam. Maingat niyang inilagay ang mga lihim na lamat sa loob ng disenyo. Hindi ito mga depekto na magpapaguho sa gusali, kundi mga legal at technical na pagkakamali na magpapatunay na ang nagpirma sa blueprint, si Nicolas, ay walang sapat na kaalaman sa istruktura ng proyektong kanyang inaangkin. Nilagyan niya rin ito ng mga nakatagong simbolo na kapag tinitigan ng maigi ay bubuo sa inisyal ng kanyang ama, si David Villaluz.
Sa gitna ng kanyang paggawa kinuha ni Amara ang lumang pambura ng kanyang ama, ang pamburang laging ginagamit nito noong siya ay bata pa. Isang maliit na bagay ngunit puno ng kasaysayan. Dahan-dahan niyang pinalis ang isang linya sa papel at sa bawat kuskus naramdaman niya ang unti-unting pagpawi ng kanyang takot. Ang bawat bakas ng uling na nabubura ay tila ang pagbura niya sa kapangyarihan ni Nicolas sa kanyang buhay. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa papel isang tahimik na panalangin para sa katarungan. Tapos na, bulong niya sa hangin. Pumasok siya sa opisina ni Nicolas at inilapag ang makapal na rolyo ng blueprints sa ibabaw ng lamesa nito. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang hudyat ng isang digmaan. Narito na ang huling disenyo ni Nicolas. Ang Heaven's Door ay handa na para sa grand launch bukas, kasabay ng iyong kasal, sabi ni Amara. Kinuha ni Nicolas ang blueprint at binuklat ito ng may pagmamalaki. Hindi man lang niya tiningnan ang mga detalye. Ang tanging tiningnan niya ay ang kanyang pangalan na nakasulat ng malaki sa ilalim. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting bukas ay maglalaho na parang usok. Perfect puri ni Nicolas. Amara, kahit anong mangyari, hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Magiging masaya ka rin, pangako ko. Tumalikod si Amara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na ikinukubli ng isang malamig na ngiti. Sana nga, Nicolas, sana nga ay makuha nating lahat ang nararapat sa atin. Habang naglalakad palabas si Amara, nakatanggap siya ng isang text. Mula kay Architect Dante. Amara, nabuksan ko na ang lihim na lagusan sa file ng tatay mo. Ang kailangan mo ay nasa ilalim ng altar mismo. Ano ang ibig sabihin ng altar sa mensaheng ito? May kinalaman ba ito sa Manila Cathedral kung saan gaganapin ang kasal? Pag-uwi ni Amara sa mansion, nakita niya si Doña Aurora na may kausap sa telepono sa hardin. Ang boses ng matanda ay puno ng lason. Huwag kayong mag-alala, bukas pagkatapos ng seremonya, arestuhin niyo na siya. May sapat na tayong ebidensya na nagnanakaw siya ng pondo sa kumpanya. Wala nang makakapagligtas kay Amara. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Ang planong disposal ay hindi lang pala pagtanggal sa kanya sa trabaho, balak siyang ipakulong ng mga Salcedo bago pa siya makapagsalita. Ang gabi bago ang isang kasalan ay dapat na puno ng pananabik, ngunit sa bahay na ito ang hangin ay amoy ng nabubulok na mga pangako at approaching na sakuna. Ito ang pait na sinamyo ni Amara habang nakatayo sa maliit na bintana ng kanyang silid sa likuran ng mansion. Sa labas, ang mga ilaw sa hardin ay nakabukas pa rin, nagbibigay liwanag sa mga huling preparasyon para sa grand reception na mangyayari bukas pagkatapos ng seremonya sa Manila Cathedral. Ang mga bulaklak na puting rosas na inangkat pa mula sa ibang bansa ay tila mga korona ng libing para sa 5 taon niyang pag-ibig. Alam na niya ang plano ni Doña Aurora. Bukas habang nagtatawanan ang mga bisita, ang mga pulis ay maghihintay sa kanya sa labas upang pusasan siya sa ilalim ng mga gawa-gawang kaso ng pagnanakaw. Ang pamilyang nagpalaki sa kanya ay handang durugin ang kanyang buong pagkatao upang lang hindi lumabas ang kanilang dumi. Ngunit hindi na siya ang Amara na umiiyak sa harap ng malamig na sinigang. Ang kanyang takot ay matagal nang napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip dahil sa tunog ng mabibigat at hindi pantay na hakbang sa hallway. Ang tunog ng pag-ikot ng doorknob ay naging mabilis at bago pa man niya mailock ang pinto, bumukas ito ng maluwag. Nakapambungad si Nicolas. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay gusot na, ang kanyang kurbata ay nakakalas at ang kanyang hininga ay mabigat sa amoy ng alak at mamahaling pabango. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, ngunit may nakatagong kasakiman na hindi niya kailanman nakita noon. Amara, bulong ni Nicolas, ang kanyang boses ay malat at naglalambing sa isang paraang nakakakilabot. Amara ko. Dahan-dahan itong lumapit at pilit na hinawakan ang mga braso ni Amara. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang balahibo, hindi dahil sa kilig kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Ang lalaking minsang naging mundo niya ay tila isang estranghero na may maskara ng isang halimaw. Ano bang ginagawa mo rito, Nicolas? Bukas ang kasal mo. Matulog ka na ka. Malamig na sabi ni Amara habang pilit na umaatras mula sa yakap nito. Ngunit lalong hinigpitan ni Nicolas ang kanyang hawak, pilit na ibinabaon ang kanyang mukha sa leeg ni Amara. Huwag kang ganyan, Amara. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, di ba si Isabel? Boring siya. Wala siyang alam kundi mag-shopping at magpa-party.
Ang pamilya lang niya ang kailangan ko ang pera nila para sa Salcedo Prime. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Nicolas ay tila lason na humahalo sa hangin ng silid. Ang pagiging makasarili nito ay umabot na sa pinakamataas na antas. Pakakasalan ko siya bukas pero ikaw pa rin ang arkitekto ng buhay ko. Patuloy ni Nicolas, ang kanyang tawa ay may kasamang pait ng pagkalasing. Mananatili ka rito. Gagawa tayo ng mga gusali sa umaga at sa gabi. Sa gabi ay tayo pa rin. Hindi ba perpekto iyon? Nakuha na natin ang yaman kasama pa kita. Parang may sumabog sa loob ni Amara. Ang natitirang katiting na pag-aalinlangan sa kanyang puso ay ganap ng naging abo. Ang lalaking ito ay hindi biktima ng sitwasyon. Siya ay isang manggagamit na handang alipinin ang sinuman para lang sa kanyang kapakanan. Sa halip na sumigaw o manampal, tiningnan ni Amara si Nicolas diretso sa kanyang mga mata. Dahan-dahan ngunit may diin, inalis niya ang mga kamay ng lalaki mula sa kanyang balakat. Ang kanyang galaw ay hindi nagpapakita ng takot kundi ng dignidad ng isang taong mataas pa sa kanyang kaaway. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at banayad na pinunasan ang kanyang balat kung saan humawak si Nicolas, tila naghuhugas ng isang maruming putik. Matulog ka na, Nicolas. Mahinahon ngunit matalim na sabi ni Amara. Maghanda ka para bukas. Dahil bukas makukuha mo ang eksaktong buhay na pinaghirapan mong buuin. Hindi na intindihan ni Nicolas ang lalim ng kanyang mga salita. Tumawa lang ito ng mahina, nag-iisip na pumayag na si Amara sa kanyang madilim na plano bago sumuray-suray na lumabas ng silid. Nang sumara ang pinto, mabilis na kinuha ni Amara ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Architect Dante at Lola Berta. Handa na ang lahat para sa altar. Walang aatras. Habang inaayos ni Amara ang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya, napansin niya na may isang maliit na sobre na nakasingit sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Nang buksan niya ito, wala itong pangalan ng nagpadala, ngunit naglalaman ito ng isang kopya ng death certificate ng kanyang ama, at sa ilalim ng cause of death, may isang nakasulat na kamay sa pulang tinta. Hindi ito aksidente. Si Roberto Salcedo ang nag-utos. Sino ang naglagay ng sobreng ito sa gitna ng gabi? Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumilip sa bintana, nagdala ng liwanag sa araw ng kasal. Sa ibaba, narinig ni Amara ang malakas na boses ni Doña Aurora na nagbibigay ng huling utos sa mga guard ng mansion. Siguraduhin ninyong hindi makalabas si Amara hanggat hindi nagsisimula ang seremonya. Dalhin niyo siya sa cathedral sakay ng hiwalay na sasakyan kasama ang 2 pulis. Ang bitag ay nakasara na. Ang tanong na lang ay kung sino ang tunay na mabibihag sa loob ng cathedral. Ang cathedral ay tila isang napakalaking bibig na handang lumamon sa sinumang mangangahas na magsabi ng katotohanan sa harap ng altar. Ito ang naging kaisipan ni Amara habang nakaupo siya sa loob ng isang itim na sasakyan, nasa gitna ng 2 lalaking hindi man lang kumikibo, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanilang mga baril sa ilalim ng kanilang barong. Ang Manila Cathedral ay nakatayo sa kanyang harap ng buong ningning. Ang mga matatandang pader nito ay saksi sa hindi mabilang na mga pangakong binitawan at binuwag. Para sa mga tao sa labas, ito ay isang araw ng pagdiriwang, ngunit para kay Amara ito ay ang pagpasok sa loob ng isang magandang hawla. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, ang init ng araw ng Maynila ay humalik sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang pakiramdam ay nananatiling kasing lamig ng semento. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong Intramuros. Isang malalim at gumagalaw na tunog na tila nagbababala sa bawat kaluluwang nakikinig. Dahan-dahan siyang inakay ng mga gwardya patungo sa loob. Tila siya ay isang espesyal na panauhin, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso ay nagsasabing siya ay isang preso. Sa loob ng cathedral, ang amoy ng insenso at libu-libong sariwang bulaklak ay nakahihilo. Ang bawat upuan ay puno ng mga agila ng lipunan, mga politiko, malalaking investor, at ang mga pamilyang ang tanging yaman ay ang kanilang mga pangalan. Sa pinakaunang hilera, nakita ni Amara si Doña Aurora na nakasuot ng isang kulay gintong terno na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang matanda ay lumingon at ngumiti kay Amara, isang ngiting nagsasabing, "Tapos na ang laro mo, bata. Napakaganda mo sa iyong kasuotan, Amara." Bulong ni Doña Aurora nang makalapit ang dalaga. Ang tinig nito ay tila isang mahinang huni ng ahas. Sayang lang at pagkatapos ng araw na ito,
Ang kailangan mo namang isuot ay ang uniforme ng mga taong nagkasala sa batas. Hindi sumagot si Amara. Ang kanyang paningin ay dumako sa harap ng altar kung saan nakatayo si Nicolas. Mukha itong isang perpektong Ginoo sa kanyang puting barong, ngunit sa mga mata ni Amara nakikita niya ang bawat bitak sa pagkatao nito. Sa tabi ni Nicolas ay ang isang malaking LED screen na nakahanda para sa wedding presentation. Ang bahaging dapat ay magpapakita ng kanilang pag-iibigan ni Isabel at ang tagumpay ng Heaven's Door. Sa gitna ng tensyon napansin ni Amara ang isang maliit na bata sa gilid ng simbahan na may hawak na isang puting panyo na dahan-dahang nalaglag. Yumuko si Amara at pinulot ito, ibinigay niya ang panyo sa bata nang may kasamang isang malambot at totoong ngiti. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng pagiging tao, isang bagay na wala sa lahat ng gintong nakapaligid sa kanya. Isang maliit na paalala na sa kabila ng lahat ng dumi, mayroon pa ring kabutihan na dapat ipaglaban. Naalala ni Amara ang mensahe ni Dante. Ang kailangan mo ay nasa ilalim ng altar mismo. Tumingin siya sa ilalim ng lamesa ng dambana, kung saan nakalagay ang mga kagamitan para sa seremonya. Doon nakita niya ang isang maliit na receiver ng microphone na nakatago sa ilalim ng telang pelus. Alam na niya ang gagawin. Ang kanyang flash drive ay nasa loob ng kanyang maliit na clutch bag at kailangan lang niyang makalapit sa AV technician booth bago magsimula ang video presentation. Magsisimula na ang seremonya, anunsyo ng isang boses na umalingaw-ngaw sa loob ng katedral, kasabay ng pagsisimula ng malalim at maringal na tunog ng organ. Ang bawat nota ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana. Pumasok na si Isabel sa pintuan ng simbahan nakasuot ng isang napakahabang belo na parang isang ulap na bumabalot sa sahig. Ang lahat ng tao ay tumayo, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kagandahan ng ikakasal. Ito na ang pagkakataon ni Amara. Habang ang lahat ay nakatingin kay Isabel, dahan-dahan siyang kumalas sa kanyang mga gwardya na sinasamantala ang pagsisiksikan ng mga tao sa gilid. Habang naglalakad si Amara patungo sa likuran ng simbahan, isang kamay ang humawak sa kanyang siko. Hindi ito gwardya. Ito ay si Isabel. Ang babaeng ikakasal ay tumingin sa kanya nang may mga matang puno ng takot at pagmamakaawa. Amara, tulungan mo ako. Hindi ko kayang gawin ito, bulong ni Isabel. Ano ang alam ni Isabel na hindi pa alam ni Amara? Biglang huminto ang tugtog ng organ. Ang katahimikan sa loob ng cathedral ay naging bingi. Ang LED screen sa harap ay biglang umilaw nang kusa hindi ang wedding video ang lumabas kundi ang isang imahe ng isang lumang construction site at ang boses ng ama ni Amara na nagmula sa mga speaker. Sila ang papatay sa akin, David. Ang pamilya Salcedo ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat. Ang mukha ni Doña Aurora ay namutla at si Nicolas ay napatayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nalalaki sa takot habang ang boses ng nakaraan ay nagsisimulang gumiba sa kasalukuyan. Ang boses ng katotohanan ay parang isang malakas na dagundong ng kulog sa loob ng isang silid na puno ng mga lihim. Hindi ito maaaring ikubli at lalong hindi ito maaaring patahimikin. Ang katahimikan sa loob ng Manila Cathedral ay tila isang makapal na kumot na biglang nunit sa bawat sulok. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay dahan-dahang naging isang malakas na ugong ng pagtataka at sindak. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa malaking LED screen kung saan ang larawan ng yumaong ama ni Amara ay tila isang multo na nagmamasid sa kalsadahan ng mga Salcedo. Ang bawat salita mula sa speaker ay tumatama sa dibdib ni Nicolas na parang mga bala ng katotohanan. Ito ay paninira. Patayin niyo ang screen na iyan. Ang sigaw ni Doña Aurora ay bumasag sa kabanalan ng lugar. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot, ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki, ay naging maputla na parang abo. Ngunit sa halip na mamatay ang screen, ay nagpakita ng mas malulupit pang ebidensya. Ang mga dokumento ng Salcedo Prime, ang mga original na blueprint ng Heaven's Door, na may pirma ni David Villaluz, at ang mga peking kontrata na ginamit ni Roberto Salcedo upang sakupin ang kumpanya. Kasunod nito ay ang mga video recording ni Amara, habang palihim niyang kinokopya ang mga files sa opisina ni Nicolas, kasama ang dokumentong Amara Disposal Plan. Dahan-dahang naglakad si Amara patungo sa gitna ng aisle, sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa Maynila. Hindi na siya ang aninong nagtatago sa dilim.
Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa apoy ng katarungan. Hindi ito paninira, Doña Aurora. Ang boses ni Amara ay umalingaw sa buong katedral, malinaw at matatag. Ito ang pundasyon ng inyong kumpanya, kasinungalingan, pagnanakaw at pagpatay sa dangal ng aking ama. Lumingon siya kay Nicholas na nakatayo sa altar, tila isang rebulto na unti-unting nadudurog. Nicholas, ang Heaven's Door na ipinagmamalaki mo. Ang disenyong nakapangalan sa iyo, isang malaking kasinungalingan iyon. Ang bawat guhit, ang bawat sukat ay sa akin. At ang mga lihim na lamat na inilagay ko roon, sapat iyon para patunayan sa buong mundo na wala kang alam sa propesyong ito. Amara, please stop this, bulong ni Nicholas. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo na hinaluan ng takot. Pag-usapan natin ito ng pribado. Pribado? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Amara. Gaya ng pribadong pag-uusap ninyo ni Doña Aurora kung paano nyo ako ipapakulong pagkatapos ng araw na ito. Gaya ng pribadong pagtataksil mo sa akin sa loob ng 5 taon habang ginagamit mo ang aking talino para isalba ang inyong bumabagsak na pamilya. Biglang bumitaw si Isabel sa braso ni Nicholas. Ang babaeng ikakasal ay dahan-dahang lumapit kay Amara. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang makapal na make-up. Amara, totoo ba ito? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya ba mabilis ninyong kinuha ang aming investment dahil wala na kayong pondo? Tumingin si Amara kay Isabel nang may bahid ng simpatya. Hindi ka lang asawa sa paningin nila, Isabel. Isa ka ring biktima, isa kang kontrata na may suot na belo. Ang perang ibibigay ng tatay mo ay gagamitin lang nila para pagtakpan ang kanilang mga nakaw na yaman. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tinanggal ni Isabel ang kanyang mamahaling singsing na hiyas. Ang singsing na dapat ay simbolo ng kanilang pagsasama ni Nicholas. Inilapag niya ito sa sahig ng katedral, isang tunog ng matigas na bagay na tumama sa marmol, ang umalingaw tila isang huling tuldok sa isang maling kwento. Tumingin si Isabel kay Amara at tumango ng bahagya, isang tahimik na pakikipag-alyansa ng 2 babaeng kapwa nilinlang ng iisang pamilya. Ang kasal na ito ay tapos na. Sigaw ng ama ni Isabel mula sa unahan, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang hila-hila ang kanyang anak palayo sa altar. Ang mga investor na kanina ay nakangiti ay nagsimula ng mag-alisan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Ang mga gwardya ni Doña Aurora ay hindi na malaman ang gagawin dahil ang mga pulis na dapat ay aaresto kay Amara ay dahan-dahan nang lumalapit kay Doña Aurora at Nicholas, bitbit ang mga warrant na kanina lang ay ibinigay ni Architect Dante at ng kanilang abogado. Hindi pa ito tapos, Amara, sigaw ni Doña Aurora habang pilit siyang inaalalayan ng mga tauhan niya. Wala kang mapupuntahan. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa hirap. Tumingin si Amara sa matanda, wala na siyang nararamdamang takot kundi kapayapaan. Doña Aurora, ang hirap ay hindi bago sa akin. Pero ang pagkawala ng dangal, iyan ang hindi ko kayang tanggapin. At sa araw na ito, kayo ang nawalan niyan. Habang pinapanood ni Amara ang pagguho ng imperyo ng mga Salcedo sa harap ng altar, isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng barong ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang itim na folder. Architect Villaluz, may isa pa kayong kailangang malaman. Ang inyong ama, hindi lang siya pinagnakawan. May iniwan siyang insurance policy na ang tanging beneficiary ay kayo at ang halaga nito ay sapat para mabili ang buong Salcedo Prime. Sino ang lalaking ito? At bakit ngayon lang lumitaw ang impormasyong maaaring magpabaliktad sa kapalaran ni Amara mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging pinakamakapangyarihang arkitekto sa bansa? Ang bawat kasinungalingang itinayo sa ibabaw ng dambana ay tila isang kastilyong gawa sa baraha, isang ihip lang ng katotohanan, at ang lahat ay guguho tungo sa kawalan. Ang loob ng Manila Cathedral na kanina ay punong-puno ng dangal at pagdiriwang ay naging isang eksena ng matinding kaguluhan. Ang nakakasilaw na puting liwanag mula sa mga kamera ng media ay tila mga kidlat na bumabalot sa takot na mukha ni Nicholas at Doña Aurora. Ang tunog ng mga bulungan ay napalitan ng malalakas na katanungan ng mga reporter na tila mga buwitreng nag-aabang sa pagbagsak ng isang higante. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Amara, tahimik at matatag habang pinapanood ang bawat piraso ng imperyo ng mga Salcedo na dahan-dahang nadudurog. Hindi ito totoo. Isang paninira lamang ang lahat ng ito.
Ang sigaw ni Doña Aurora ay gumaralgal ang kanyang tinig, ay hindi na ang autoritaryong boses ng isang reyna, kundi ang desperadong huni ng isang taong nalulunod. Pilit siyang inalalayan ng kanyang mga bodyguard patungo sa pintuan, ngunit ang daan ay hinarang ng mga pulis. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Nicolas ay umaling-aungaw sa paligid isang tuyot, at malamig na tunog ng bakal na tumatama sa bakal. Ang mukha ni Nicolas ay wala ng bakas ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, hindi makatingin sa mga taong kanina lang ay tinitingala siya bilang isang hari ng industriya. Architect Villaluz, tawag ng lalaking nag-abot ng itim na folder. Ako si Attorney Mateo Ramos, ang matalik na kaibigan at abogado ng iyong ama. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang folder na hawak mo ay naglalaman ng katotohanan na ang 70% ng shares ng Salcedo Prime ay legal na nakapangalan sa iyong ama at ngayon sa iyo. Naramdaman ni Amara ang panginginig ng kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay tila isang hininga ng katarungan na matagal nang ipinagkait. Ang yaman na ginamit ng mga Salcedo para apihin siya ay sa kanya pala mula pa noong una. Ang bawat pait na linunok niya sa loob ng 5 taon ay tila dahan-dahang nahuhugasan ng isang malinis na agos ng katotohanan. Sa loob ng folder nakita ni Amara ang isang maliit at lumang drafting pen. Ito ang pen na ginamit ng kanyang ama sa pagguhit ng kanyang kauna-unahang disenyo noong bata pa siya. Dahan-dahan niya itong kinuha at hinawakan ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang lamig ng bakal ng pen ay tila nagbigay sa kanya ng init na nagmumula sa kanyang mga alaala. Sa sandaling iyon, hindi ang yaman o ang kapangyarihan ang mahalaga kundi ang pagbabalik ng kanyang pangalan at ang dangal ng kanyang ama. Amara, please kita, bulong ni Nicolas habang dinadala siya ng mga pulis palabas. Makinig ka sa akin, ginawa ko lang ang lahat dahil sa pressure ni Mama. Mahal kita, Amara, wag mo itong gawin sa akin. Tumingin si Amara kay Nicolas. Nang may malalim na awa, hindi ang awa ng isang taong nagmamahal, kundi ang awa para sa isang taong walang sariling paninindigan. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw, Nicolas. Ang pag-ibig ay hindi naninira. Ang tanging pressure na naramdaman mo ay ang sarili mong kasakiman. Lumingon si Amara kay Doña Aurora na ngayon ay nakaupo na sa isa sa mga upuan ng simbahan tulala at hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ang kanyang gintong terno ay tila naging isang mabigat na pasanin ng kanyang mga perlas, ay tila mga bato na nakasakal sa kanyang leeg. Ang utang na loob na lagi ninyong ipinapaalala sa akin, mahinahong sabi ni Amara. Binabayaran ko na iyon sa araw na ito. Binabayaran ko ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng pagkakataong harapin ang inyong mga kasalanan sa harap ng batas. Iyan ang pinakamalaking utang na loob na maibibigay ko sa inyo. Habang unti-unting lumalabas ang mga tao, at naiwan ang katahimikan sa loob ng katedral, dahan-dahang lumapit si Isabel kay Amara. Ang kanyang belo ay nakasabit na lamang sa kanyang balikat, at ang kanyang mga mata ay wala ng luha kundi isang bagong uri ng tatag. Salamat, Amara, sabi ni Isabel. Salamat sa pagliligtas sa akin mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Kung hindi dahil sa iyo, baka naging anino rin ako sa loob ng mansyon na yon. Habang naglalakad si Amara palabas ng katedral, napansin niya ang lalaking nakaitim na sombrero na kanina pa nakamasid sa malayo. Sa pagkakataong ito, hindi ito lumayo. Dahan-dahan itong lumapit at nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay may malaking peklat, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Hindi pa tapos ang lahat, Amara. Ang tunay na mastermind sa pagkamatay ng tatay mo ay hindi ang mga Salcedo lamang, bulong nito bago mabilis na naglaho sa gitna ng maraming tao. Isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang bumasag sa katahimikan. Si Doña Aurora ay biglang nawalan ng malay sa loob ng katedral at habang isinasakay siya, isang tawag ang natanggap ni Amara mula sa opisina ng Salcedo Prime. Architect Amara, kailangan niyo pong pumunta rito agad. May sumusubok na sunugin ang archive room ng kumpanya. Sino ang gustong magpawi ng lahat ng ebidensya? At sino ang lalaking may peklat na nagsabing may mas malalim pang lihim sa likod ng lahat? Ang usok ay tila isang maitim na kumot na pilit ibinabalot ang mga kasalanan ng nakaraan, ngunit kahit ang apoy ay hindi kayang tunawin ang katotohanang nakasulat sa puso ng isang anak. Ang amoy ng nasusunog na papel at chemical ay sumalubong kay Amara nang marating niya ang gusali ng Salcedo Prime. Ang ingay ng mga sirena ng bumbero ay umuungol sa paligid, ang mga asul
at pulang ilaw ay sumasayaw sa mga salaming dingding ng skyscraper na dati ay itinuring niyang pangarap. May kaguluhan sa paligid, ang mga tao ay nagtatakbuhan, ngunit si Amara ay nanatiling nakatitig sa itaas na palapag kung saan matatagpuan ang archive room. Sa gitna ng itim na usok na lumalabas sa mga bintana, naramdaman ni Amara ang isang matinding lumbay. Ang bawat blueprint, ang bawat dokumento na kanyang pinaghirapan ay tila nilalamon na ng apoy. Ngunit hindi siya natakot. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lobby, hinarang siya ng mga security guard, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na para sila ay mapaatras. Hindi niyo kailangang iligtas ang mga gamit, mahinahong sabi ni Amara sa mga bumbero. Iligtas niyo ang mga tao. Ang mga papel na iyan, matagal na silang abo sa paningin ko. Doon niya nakita ang lalaking may peklat sa malayo, nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw, tahimik na pinapanood ang apoy. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa isang sandali, tila naramdaman ni Amara ang isang kakaibang pagkilala. Ang lalaking yun, siya ang dating surveyor ng kanyang ama, ang lalaking pinilit na manahimik sa loob ng 2 dekada. Sa kanyang kamay may hawak siyang isang maliit at bahagyang nasunog na itim na kahon. Inilapag niya ito sa sahig bago siya dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Nang lapitan ni Amara ang kahon, nakita niya ang huling piraso ng kanyang kasaysayan. Hindi ito mga dokumento ng kumpanya, kundi mga liham ng kanyang ina at mga larawan ng kanilang pamilya noong sila ay masaya pa. Hinawakan ni Amara ang isang larawan kung saan karga siya ng kanyang ama habang nakaturo sa isang maliit na bahay na gawa sa karton. Ang init ng papel na bahagyang nadarang sa apoy ay tila nagbigay ng init sa kanyang mga palad. Isang payapang luha ang pumatak sa larawan. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, hindi niya kailangan ang kumpanyang ito para mabuhay. Ang kanyang tunay na yaman ay ang kanyang talino at ang pag-ibig na iniwan ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, binisita ni Amara si Doña Aurora sa detention center ng ospital. Ang matandang babae ay nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Ang kanyang mamahaling perlas ay wala na pinalitan ng isang hospital gown na tila sumisimbolo sa kanyang pagbagsak. "Bakit ka narito, Amara?" Bulyaw ni Doña Aurora, ang boses niya ay gumaralgal pa rin sa galit. "Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nakuha mo na ang lahat?" "Hindi po, hata," mahinahong sagot ni Amara. "Nandito po ako para ibalik sa inyo ang utang na loob na lagi ninyong binabanggit. Hindi ko kukunin ang Salcedo Prime. Ibinenta ko na ang lahat ng shares ko sa isang foundation na tutulong sa mga biktima ng corporate fraud. Iiwan ko na ang pangalang Salcedo sa putikan kung saan ito nararapat." "You're a fool," sigaw ni Aurora. "Sinayang mo ang pagkakataong maging reyna ng industriyang ito. Mas gusto ko pong maging malayang arkitekto kaysa maging reyna ng isang kahariang gawa sa nakaw," sagot ni Amara habang tumatayo. "Ang huling utang na loob ko sa inyo ay ang patawad. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan." Bago lumabas, tumigil siya sa silid ni Nicolas na nasa kabilang ward, binabantayan ng mga pulis. Nakita niya ang lalaki sa bintana, nakatingin sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa gilid ng kama. Hindi na pumasok si Amara. Sapat na ang makita niya itong malayo sa mundong binuo nito sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang pader na hindi na kailanman mabubuwag. Habang nag-iimpake si Amara ng kanyang mga gamit sa mansyon, para huling beses nakita niya ang isang maliit na susi sa loob ng itim na kahon na ibinigay ng lalaking may peklat. May nakasulat na address sa Cebu sa ilalim ng susi. "Dito mo itatayo ang tunay mong tahanan." Ang nakasulat sa isang maliit na papel. Kaninong sulat kamay ito at ano ang naghihintay sa kanya sa address na yon? Sa airport, habang bitbit ang kanyang mga gamit at ang pangarap na magsimulang muli, nakita ni Amara sa balita sa telebisyon na ang Salcedo Prime ay tuluyan ng idineklarang bankrupt. Ngunit sa huling bahagi ng balita may isang anunsyo, isang hindi kilalang investor ang bumili ng lahat ng assets ng kumpanya at ang tanging kondisyon ay palitan ang pangalan nito sa Villaluz Legacy. Sino ang mahiwagang investor na ito na pilit binubuhay ang pangalan ng kanyang ama? Ang bawat paglipad ay hindi lamang pag-iwan sa isang lugar, kundi ang pagpili na iwanan ang bigat ng nakaraan upang bigyang daan ang mas malawak na langit.
Ang amoy ng alat ng dagat at ang mainit na simoy ng hangin sa Cebu ay sumalubong kay Amara isang malaking kaibahan sa nakakasakal na usok ng Maynila. Sa bawat paghinga niya, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng kanyang dibdib. Tila ba ang bawat kilometrong inilayo niya sa mansion ng mga Salcedo ay isang toneladang tinanggal sa kanyang puso. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay naging isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga pangamba. Bit-bit ang maliit na susi na ibinigay ng lalaking may peklat tinahak ni Amara, ang isang liblib, ngunit napakagandang bahagi ng dagat sa labas ng lungsod. Doon sa gitna ng mga puno ng niyog at sa harap ng asul na karagatan, nakatayo ang isang maliit at hindi pa tapos na istruktura. Ang mga pundasyon nito ay gawa sa matitibay na bato at ang disenyo ay payak ngunit puno ng pag-asa. Nang ilapat ni Amara ang susi sa lumang kandado ng pinto, ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang pagbati mula sa nakaraan. Pagpasok niya, nakita niya ang isang drafting table na katulad ng sa kanyang ama. Sa ibabaw nito may isang nakarolyong blueprint na may nakasulat para sa tunay na obra ni David Villaluz, ang kanyang anak. Nalaman ni Amara na ang lupang ito ay matagal nang binili ng kanyang ama bilang isang emergency sanctuary. Ito ang tunay na pundasyon na hindi nakuha ng mga Salcedo, isang lugar na itinakda para sa kanyang pag-uumpisa muli. Lumipas ang ilang buwan at ang maliit na istruktura ay naging Amara's Haven. Hindi ito isang marangyang gusali kundi isang komunidad ng mga maliliit at matitibay na bahay para sa mga kababaihang inabandona at biktima ng karahasan. Nakita ni Amara ang isang batang babae na naglalaro sa buhanginan. Ang tawa nito ay tila isang musikang pumapawi sa lahat ng pait na kanyang dinanas. Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot sa bata ang isang maliit na modelong gawa sa kahoy. Sa pagdampi ng kanilang mga daliri, naramdaman ni Amara na sa wakas ang kanyang talino ay ginagamit na sa tamang paraan, hindi para sa pagpapayaman ng mapang-api, kundi para sa pagpapatayo ng pangarap ang mga nasa laylayan. Isang hapon, habang abala si Amara sa pagbisita sa construction site ng kanilang bagong housing wing, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas. Lumabas si Architect Dante, may dalang isang malaking basket ng prutas at isang envelope. "Amara, hiha!" Bati ng matanda ng may malapad na ngiti. "Mukhang mas matibay pa ang pundasyon mo rito kaysa sa anumang skyscraper sa Maynila." "Architect Dante, salamat po sa pagbisita," sagot ni Amara habang inaalalayan ang matanda sa lilim. "Dito ko po nahanap ang kapayapaang hindi maibibigay ng semento. May maganda akong balita, Etsan," sabi ni Dante habang iniabot ang envelope. "Ang Villaluz Legacy sa Maynila. Alam mo na ba kung sino ang bumili nito? Ito ay isang grupo ng mga dating empleyado na tinulungan mo noon sa tulong ng isang anonymous investor na nalaman kong si Isabel Fajardo pala." Napatigil si Amara. Si Isabel, ang babaeng dapat sana ay naging kaaway niya. Ginamit ni Isabel ang kanyang sariling yaman para bawiin ang kumpanya at ibalik ito sa pangalan ng tatay mo, patuloy ni Dante. Gusto niyang humingi ng tawad sa pamamagitan ng paggawa ng tama. At ngayon inimbitahan ka nila na maging chief consultant ng kumpanya mula rito sa Cebu. Ikaw ang magdedesisyon kung anong mga proyekto ang tatanggapin. Naramdaman ni Amara ang init sa kanyang mga mata. Ang pagpapatawad ay hindi lamang nagpalaya sa kanya, kundi nagbukas din ng pinto para sa iba na magbago. Habang naglalakad sila ni Dante sa dalampasigan, napansin ni Amara ang isang lalaking nakaupo sa isang malayo na bench, nakatingin sa abot tanaw. May suot itong pamilyar na relo, isang relo na dati ay pagmamay-ari ni Roberto Salcedo. Nang tumayo ang lalaki at lumingon, nakita ni Amara na ito ay hindi si Nicolas, kundi ang lalaking may peklat na laging nakasunod sa kanya. "Sino ba talaga siya, Architect Dante?" tanong ni Amara. Tumingin si Dante sa lalaki at bumuntong hininga. Siya ang kapatid sa labas ni Nicolas, Amara, ang anak ni Roberto na itinago at minaltrato ni Doña Aurora. Siya ang lihim na tumulong sa iyo dahil gaya mo gusto niya ring matapos ang kasamaan ng kanyang pamilya. Isang tawag ang dumating sa telepono ni Amara. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero mula sa National Penitentiary. Nang sagutin niya ito, isang boses na basag at puno ng pagsisisi ang narinig niya. "Amara, po, may isang bagay akong hindi nasabi sa iyo tungkol sa gabing namatay ang tatay mo. Hindi lang si Papa ang nandoon. May isa pang tao. At ang taong iyon ay papunta na sa Cebu ngayon para hanapin ka." Ang boses ay kay Nicolas.
Ngunit sino ang taong binabanggit niya? Ang huling piraso ng isang guhong gusali ay hindi ang paghahanap ng hustisya, kundi ang pagpili na itayo ang isang bagong tahanan sa ibabaw ng mga aral ng nakaraan. Ang takip silim sa Cebu ay tila isang pintura ng ginto at lila dahan-dahang bumabalot sa Amara's Haven. Ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na paghampas sa mga batong naging pundasyon ng komunidad na ito. Nakatayo si Amara sa balkonahe ng kanyang maliit na opisina, pinagmamasdan ang mga ilaw na isa-isang bumubukas sa bawat bahay ng mga kababaihang tinulungan niya. Ang katahimikan ay payapa, ngunit ang babala ni Nicolas sa telepono ay tila isang malamig na hangin na pilit na nanggugulo sa kanyang diwa. Isang matandang lalaki na may suot na kupas na barong at may hawak na tungkod ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang bawat hakbang nito sa buhanginan ay tila isang mabigat na pag-amin. Kasunod nito ang lalaking may peklat si Elias, ang kapatid sa labas ni Nicolas, na tila nagbabantay sa bawat galaw ng matanda. Amara Villaluz, tawag ng matanda ang kanyang boses, ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Nang humarap si Amara, kinilala niya ang lalaki. Ito si Mang Teroy, ang dating foreman sa huling construction site ng kanyang ama. Ang lalaking biglang naglaho pagkatapos ng aksidenteng pumatay sa kanyang mga magulang. Ang kanyang presensya ay tila isang multo mula sa nakaraan na sa wakas ay nagkaroon ng anyo. Bakit kayo narito? Mahinahong tanong ni Amara. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pintig, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Nandito ako para tapusin ang lahat, anak, sabi ni Mang Teroy habang dahan-dahang lumuluha. Hindi si Roberto Salcedo ang huling nag-utos. Naputulin ang kable ng elevator noong gabing iyon. Siya ay duwag oo, pero may mas malupit na tao sa likod niya. Isang tao na ayaw mawala ang kontrata ng gobyerno. Inabot ni Mang Teroy ang isang lumang recording device at mga sulat na may selyo ng isang makapangyarihang politiko na noon ay kasosyo ng mga Salcedo. Pinilit nila akong manahimik. Binantaan nila ang pamilya ko. Pero ngayong malapit na akong mamatay, hindi ko kayang dalhin ang sikretong ito sa hukay. Ang tatay mo, namatay siyang bayani. Sinubukan niyang isalba ang mga trabahador bago bumagsak ang elevator. Naramdaman ni Amara ang isang matinding panginginig sa kanyang buong pagkatao. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatangay sa huling bakas ng kanyang pagdududa. Ang kanyang ama ay hindi lamang biktima ng kasakiman, siya ay biktima ng isang sistemang bulok at namatay siyang may dangal. Kinuha ni Amara ang recording device at dahan-dahang pinatugtog ang boses ng kanyang ama. Teroy, ilabas mo na ang mga tao. Huwag ninyong isipin ang materyales. Isipin niyo ang buhay. Ang tunog ng boses na iyon ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Dahan-dahang lumapit si Amara sa dagat at hinayaan niyang tangayin ng hangin ang lahat ng bigat ng kanyang loob. Hindi na siya ang batang mamatay sa lungkot. Siya na ang babaeng nagtagumpay sa lahat ng bagyo. Patawad, Amara ko, mama, pama. Pagsusumamo ni Mang Teroy habang nakaluhod sa buhanginan. Dahan-dahang lumapit si Amara at inalalayan ang matanda na tumayo. Ang patawad ay matagal ko nang ibinigay, Mang Teroy. Hindi para sa inyo kundi para sa akin. Ngunit ang katotohanang dala ninyo, ito ang magiging huling bato na magpapatatag sa Villaluz legacy. Tumingin si Amara kay Elias, ang lalaking may peklat na tahimik na tumulong sa kanya sa Maynila. Salamat, Elias, sa pagpili mong huwag maging katulad ng iyong pamilya. Utang ko ito sa katotohanan, Amara, sagot ni Elias nang may kaunting ngiti. Ang aming pamilya ay gumuho dahil sa sarili nilang dumi. Panahon na para ang isang Villaluz naman ang magtayo ng isang bagay na totoo. Sa paglipas ng gabi, ang balita tungkol sa huling ebidensya ay nakarating sa Maynila. Ang mga huling taong kasangkot sa kamatayan ni David Villaluz ay isa-isang hinarap ang batas. Si Doña Aurora ay nanatili sa kanyang pag-iisa sa loob ng institusyon habang si Nicolas ay nagsimulang magsilbi ng kanyang mahabang sentensya, bitbit ang pagsisisi na hindi na kailanman mababago ng panahon. Isang gabi sa Cebu, habang nagtitipon ang mga kababaihan sa Amara's Haven para sa isang maliit na salusalo, tumingin si Amara sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila mga puntos ng liwanag sa isang malawak na blueprint ng sansinukob. Wala na ang takot, wala na ang pait. Bit-bit ang kanyang paboritong lapis, dahan-dahang iginuhit ni Amara ang huling plano para sa isang bagong paaralan sa loob ng komunidad.
Sa ilalim ng drawing, isinulat niya ang kanyang pangalan ng may malaki at matatag na titik, Architect Amara Villaluz. Hindi na siya ang anino, hindi na siya ang placeholder. Siya ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. At ang pundasyong itinayo niya sa Cebu ay hindi na kailanman muling magigiba dahil ito ay binuo mula sa purong pag-ibig, katotohanan at pagpapatawad. Ang tunog ng tawa ng mga bata sa paligid at ang banayad na paghampas ng alon sa pampang ay ang huling himig ng kanyang tagumpay. Sa wakas, ang mga pangarap na dati ay durog ay muling nabuo, mas matatag, mas maganda at mas totoo. Lumipas ang 3 taon at ang Cebu ay naging saksi sa pagsibol ng isang bagong uri ng kagandahan. Isang kagandahan na hindi lamang nakikita sa mga matatayog na gusali, kundi nararamdaman sa bawat ngiti ng mga taong muling nakatayo mula sa kanilang pagkadapa. Ang Villaluz Community Center ay nakatayo na ngayon sa gitna ng Cebu, isang obra maestra na gawa sa puting bato at salamin na nagpapakita ng liwanag ng araw sa bawat sulok nito. Wala itong mga dambuhalang bakod. Sa halip, ito ay napapalibutan ng mga bukas na hardin kung saan ang sinuman ay malayang makakapasok. Nakatayo si Amara sa gitna ng bulwagan, suot ang isang simpleng puting bestida na humahalimuyak sa amoy ng sampagita. Ang kanyang buhok ay malayang hinahaplos ng hangin na nagmumula sa dagat. Sa kanyang harapan ay ang isang tanso na plake kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama, si David Villaluz, at ang mga salitang, ang tunay na pundasyon ay hindi semento kundi ang dangal at pag-ibig na ibinuhos sa bawat bato. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Napakaganda, Amara. Siguradong ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Paglingon ni Amara, nakita niya si Isabel. Wala na ang makapal na makeup at ang aura ng isang spoiled na tagapagmana. Ngayon si Isabel ay mukhang mas payapa, suot ang kanyang business attire bilang Head of Corporate Social Responsibility ng Villaluz Legacy. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isa sa pinakamatatag na istruktura sa buhay ni Amara, isang alyansang nabuo mula sa abo ng iisang pagtataksil. Salamat sa pagpunta, Isabel, miyamay na sabi ni Amara habang tinatanggap ang isang mainit na yakap. Salamat sa lahat ng tulong mo para maibalik ang pangalan ng Papa. Utang ko ito sa katotohanan, Amara, sagot ni Isabel. Sabi mo nga noon, isa rin akong biktima. Ngayon gusto ko namang maging bahagi ng solusyon. By the way, nakatanggap ako ng balita mula sa Maynila. Si Doña Aurora, pumanaw na siya kagabi sa loob ng institusyon. Napatigil si Amara ng sandali. Walang galit na sumiklab sa kanyang puso, walang pait. Isang malalim na buntong hininga lamang ang kanyang pinakawalan, tila isang huling piraso ng alikabok na pinalis mula sa isang lumang blueprint. Ang babaeng naging malupit sa kanya ay wala na at kasama nitong naglaho ang huling tanikala ng kanyang nakaraan. At si Nicholas, mahinahong tanong ni Amara. Nagpadala siya ng sulat mula sa kulungan, sabi ni Isabel habang iniabot ang isang maliit na sobre. Hindi ko binuksan, pero sabi ng abogado niya, araw-araw daw siyang nagbabasa ng mga libro tungkol sa architecture ethics. Mukhang natututunan na niya ang halaga ng mga linyang hindi dapat nilalagpasan. Kinuha ni Amara ang sobre ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, dahan-dahan niya itong inilagay sa loob ng itim na kahon ng kanyang ama na ngayon ay puno na ng mga bagong alaala. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik sa dati. Ito ay ang pagpapahintulot sa iyong sarili na lumakad palayo nang wala ng bitbit na mabigat na bagahe.